edukasyon. Candon City Division, tara na! Magandang araw mga bata! Welcome to Tiragpas Network DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Isang masaganang pag-aaral ang hatid sa inyo mula sa kaban ng kaalaman at karunungan ng inyong guro. Ako po si Teacher Alona na magtuturo ng bago ninyong aralin na pinamagatang pagsulat ng mga salita sa kabit-kabit na paraan. Handa na ba kayo mga bata? Ang aralin natin sa Filipino 2 ay hango sa most essential learning competency na nakasusulat sa kabit-kabit na paraan na may tamang laki at layo sa isa't isa ang mga salita. Sa araling ito, inaasahan ko na ikaw ay makasusulat sa kabit-kabit na paraan na may tamang laki at layo sa isa't isa ang mga salita. Handa na ba kayo mga bata? Kung handa na, umupo ng maayos, manood at makinig ng mabuti. At syempre, isang ngiti nga muna dyan, pampagood vibes. Ngayon, bigkasin ng wasto ang sumusunod na salita. Pantigin ang mga ito. Isulat ang sagot sa sagotang papel. Halimbawa, kapatid. Ka-pa-tid. May tatlong pantig. Una, aparador. Ang tamang sagot ay a-pa-ra-dor. May apat na pantig. Pangalawa, salamin. Ang tamang sagot ay sa-la-min. May tatlong pantig. Prutas. Ang tamang sagot ay prutas. May dalawang pantig. Pang-apat, uhaw. Ang tamang sagot ay uhaw. May dalawang pantig. Ngayon mga bata, manood tayo ng isang video clip upang malaman natin ang iba't ibang strokes kung paano'y sinusulat ang mga titik sa iba't ibang paraan. Ito ay may pakurba, pataas, pababa, pataas, pataas din kagaya ng letrang B, at mayroon ding pababa. O kaya naman pakurba, pataas, o mayroon ding pataas, pababa, pakurba. At may pahiga. Ngayon mga bata, isulat ang sumusunod na salita sa paraang kabit-kabit o cursive ng 4 na ulit sa inyong papel. Ito ang salitang banig, sahig, lamig, pantig, at kabig. Mga bata, naisulat nyo ba ng wasto ang mga salita ng kabit-kabit o cursive?
Tingnan ang larawan o pagkakasulat ng mga salita sa paraang kabit-kabit o cursive. Ngayon naman ay panoorin natin ang video para makita ninyo kung paano na isulat ng tama at wasto ang mga salita sa paraang kabit-kabit o cursive. Una, banig. Pangalawa, sahig. Pangatlo, lamig. Pang-apat, pantig. At panglima, kabig. Sa pagsulat ng cursive o kabit-kabit na paraan, ang tamang laki at layo ng mga titik sa isa't isa at ang tamang laki at layo ng mga salita sa bawat salita ay mahalaga. Ito'y upang mas maging kaaya-aya ito sa paningin at mas madaling basahin o unawain ng mambabasa. Mga bata, ito ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng cursive o kabit-kabit na paraan. Tignan mabuti ang larawan. Una, iayos ang sulatang papel sa mesa o desk. Pangalawa, hawakan ng maayos ang lapis, katulad ng nasa larawan. Pangatlo, magsulat mula pakaliwa, pakanan. Pang-apat, isulat ang mga salita ng may tamang pagitan ng mga letra at pantay-pantay sa guhit. Ngayon mga bata, inyong suriin ang sumusunod na halimbawa ng mga pangungusap na isinulat sa kabit-kabit na paraan o cursive. Ano ang masasabi mo sa pagkakasulat ng mga salita sa paraang kabit-kabit? Pagmasdan ang distansya ng bawat salita at ang pagkakasulat ng mga titik. Ngayon, gawin natin ang isang pagsasanay. Kilalanin ang sumusunod na larawan. Piliin ang iyong sagot sa loob ng bilog. Isulat ang sagot sa sagutang papel sa paraang kabit-kabit o cursive. Basahin natin ang mga salita. Kalabaw, manok, ibon, isda, at daga. Una, daga. Pangalawa, manok. Pangatlo, ibon. Pang-apat, isda.
Panglima, kalabaw. Mga bata, sana naisulat ninyong lahat ng wasto at maayos ang mga salita. Kung hindi man, ay pwede mong isulat muli mamaya upang makapagsanay sa pagsulat ng kabit-kabit o cursive na paraan. Ngayon naman ay magsanay sa pagsulat ng cursive o kabit-kabit. May isa pang pagsasanay. Isulat sa sagutang papel ang mga sumusunod na mga salita sa paraang kabit-kabit ng 3 ulit. Pagmasdan ang pagkakasulat ng mga salita. Kagaya ba ito ng pagkakasulat ninyo? Kung may alinlangan, balikan muli at magsanay sa pagsulat pagkatapos ng iyong panonood. Basahin ko ang mga salita. Tayo, kami, sila, ikaw, sina. Panatilihing nakaupo ng maayos at manood ng maigi kung paano naisulat ang mga salita sa paraang kabit-kabit o cursive. Salitang tayo. Kami. Sila. Ikaw. At sina. Mga bata, uulitin ko, ito ang mga dapat tandaan sa pagsulat sa paraang kabit-kabit o cursive. Una, iayos ang sulatang papel sa desk. Pangalawa, hawakan ng maayos ang lapis. Pangatlo, magsulat mula pakaliwa, pakanan. Pang-apat, isulat ang mga salita ng may tamang pagitan ng mga letra at ng pantay-pantay sa guhit. Ngayon, inyong gawin ang pagsasanay. Isulat sa sagutang papel ang mga sumusunod na salita sa paraang kabit-kabit o cursive ng 3 ulit. Tignang maigi ang pagkakasulat ng salita. Isulat mo ng wasto sa paraang kabit-kabit katulad ng nasa larawan. Basahin ko ang mga salita. Aso, tao, bata, laro, at handa. Naisulat mo ba ng maayos ang mga salita? Ngayon, manood ng maigi at tignan kung paano naisulat ng wasto sa paraang kabit-kabit o cursive. Aso. Tao. Bata.
laro. At handa. Ngayon, para sa panghuling pagsasanay, sagutin ang sumusunod na tanong. Una, ano-ano ang dapat tandaan sa pagsulat? Ang sagot ay iayos ang sulatang papel sa desk. Hawakan ng maayos ang lapis. Magsulat mula pakaliwa, pakanan. At isulat ang mga salita ng may tamang pagitan ng mga letra at ng pantay-pantay sa guhit. Bakit dapat sundin ang mga paalalang ito? Dapat sundin ang mga paalala sa pagsulat ng mga salita sa kabit-kabit na paraan para maisagawa o maisulat natin ng wasto at maayos ang mga salita. Mga bata, para sa huling pagsubok, isulat ang mga salita sa paraang kabit-kabit sa sagutang papel. Una, mata. Pangalawa, bibig. Pangatlo, buhok. Pang-apat, ilong. Ngayon, manood ng mabuti kung paano isinulat ng wasto ang mga salita sa paraang kabit-kabit. Mata. Bibig. Buhok. At ilong. Nasundan ba ninyo mga bata? Natutuwa ako at sinubukan ninyong sundan ang mga alituntunin ng wastong pagsulat ng kabit-kabit. Kung may pag-aalinlangan, maaari kang magsanay at isulat muli ang mga salita. Huwag mawalan ng pag-asa. Katulad mo rin ako na dumaan sa mga pagsubok at pagsasanay katulad ng pagsulat ng cursive o kabit-kabit. At dahil nakikinig at nanonood ka ng mabuti, binabati kita. Maraming salamat. Muli, mula sa kaban ng kaalaman at karunungan ng inyong guro, si Teacher Alona, bumabati sa bawat isa ng magandang buhay. Paalam!